buntag, ibalik sila. Pagbalik, sa ganit na hitapuan na, wala na. No? Wala dito. Pero, noon sa may pagkahibalo niya nga, nabanhaw di ay si Jesus. Di ba, gitawag sa ni Jesus, ni siya Maria, nakadungog siya, once manggod nga kailan na di mo kaayo ang tao, bisan sa tingog lang, makabalo ka kung kinsa na. Di ba? No? So, mo nung pagtawag ni Jesus sa iyang pangalan, ningon dayon siya nga, Rabboni. Moto nga, labi niya nga kalipay. So, ni-encounter niya si Jesus. Ang iyang kasakit nahimo nga kalipay. Tungod kay iyang na dumog ang tingog ni Jesus ug iya pong nakita si Jesus sa iyang pagkabanhaw. Her despair turns into hope, dunay paglaom. Kani nga encounter, kani nga encounter symbolizes nga nakumpleto ang iyang transformation because she now sees and proclaims the truth of the resurrection. Kay unsa na iyang gibuhat pagkahuman, di ba? Lakaw na dayon siya o ingon, iya na dayon gisultian ang mga disipulo. So it is that point wherein she now see and proclaim the truth of the resurrection. Kung ato lang taon, ang pagkaayo ni Maria Magdalena, nagpakita kanato nga ang gugma ni Jesus nagpahiuli sa kahimsog, dignidad o katuyuan. Ang iyang panaw gikan sa espirituhanong kamatayon ngadto sa kahayag sa pagkabanhaw nagpakita og paglaom. It gives us hope sa usa ka bag-ong kinabuhi diha kang Kristo. Her encounter with the risen Lord demonstrates nga maski sa iyang kasakit, Jesus calls us to see His presence and embrace a new life. Mauna si Mary Magdalene. The other Mary, kay tulungan ni sila ka Maria, Mary Magdalene, the other Mary, and Mother Mary. The other Mary is the mother of James and Joseph. The mother of James and Joseph. Now, napatay mga nabasa sa Bible regarding sa unsay panghitabupod niya? Wala, no? Diba? Kana lang siya, the other Mary, it was also only mentioned in the Bible nga nag-uban-uban lagi ni siya kaning other Mary. Nag-uban sa iya ha. Ya, hilom ra. Walay vocal nga mga makita nato kung sa iyang gisulti, even nga mga action. The other Mary represents those who stay by our side with unwavering presence even in silence. Kanimang good nga other Mary, nagrepresentar ni katong nagpabilin sa atong kiliran nga adunay dili matarog nga presensya bisan sa kahilom. Kanang nagkuyog-kuyog lang yun kanato. Even sa atong kasakit, sa mga kalipay, naa siya. So, nagsunod lang, walay gisulti, walay, ang iya lang presensya. Ang di ba kung naatay problema, kasagaran kung naalang atong kaistorya, naalantay makagaan man sa atong kanang mga gihambin nga mga gipagbati. So, atong kanon si Laing Maria, the other Mary. She served and followed Jesus in silence. The other Mary is one of the women who followed Jesus and supported his ministry. She followed Jesus from Galilee to care for his needs. O bitaw tong ingon bitaw si Martha o si Maria. Takuan mo man ni siya nga Maria. Si Martha o si Maria nga niingon nga, uy, sabdahan na gud na si kuan
Maria diha kay nganong naaragid na siya diha, naminaw lagid na kanunay sa imo. Ako diri nagkabisi og hikay-hikay. Pero ngano man, it's the other Mary that was being ang dili matarog nga pagtuo. What are the characteristics of Mama Mary? One is, she is Our Lady of Hope. Sa iyang homilya, ato sa iyang pagbisita sa Nazareth niadtong Mayo 2009, gitawag ni Pope Benedict XVI si Mama Mary as Lady of Hope. Usa ka titulo nga naglangkog sa iyang lawon nga pagtuo ug dili matarog nga pagsalig sa mga saad sa Dios, bisan or taliwala sa kasubok o kawalay kasiguruan. Nara ang English niya. Okay? Now, kanunay, nga gisgutan ni Papa Francisco ang masaligon nga kasing-kasing ni Maria nga nagpasiugda kung giunsa niya pagtubag ang tawag sa Dios uban ang bugos ng kasing-kasing katong pagsulti ni Mama Mary og yes. Bisan o wala sa kay balo unsa kahay mahitabo niya sa pag-ingon niya og yes. No, ang iyang kinabuhi usa ka gamhanan nga modelo kung giunsa usab nato pagdawat ang paglaom ug pagtugyan sa atong kinabuhi sa balaan nga plano sa Dios, labi na kung nag-atubang kita sa mga pagsulan. Mama Mary is also a model of faithfulness. Pagka matinud-anon, nganuman, tungod kay ang kinabuhi ni Mama Mary was shaped by strong faith and obedience to God's will. Iumol kini sa lingkod nga pagtuo ug pagkamasinungtanon sa kabubuton sa Dios. Ito bitaw gikan sa Annunciation hangtod sa Resurrection. Sa diha bitaw niingon siya yes si angel, pang-angel Gabriel, ngadto na sa paglansang sa krus, diin siya mitindog o mibarog dito tungod sa piilan sa krus ni Jesus. Ang iyang panaw usa ka hingpit nga pagsalig sa plano sa Ginoo kanina. Ang iyang oo dili lamang usa ka butlo kana bitaw yes karon niya sunod tungod kay naay mga kalisod nga ay na lang ko dili. Pag ni Mama Mary nga yes gid na siya now and forever. Mo bitaw nang nagsunod siya kadunay sa Ginoo. Sa tibuok niyang kinabuhi, ang tubag sa iyang tawag pinaagi sa kalipay o lawom nga kasubo. Ang iyang kinabuhi, dili usab ka passive observation. It's not just a passive observation of the events surrounding Jesus, but she lived them. Iya kining gipuy-an, iya kining gisabot, o ingon man, iya kining dala-dala sulod sa iyang kasing-kasing. Yeah, from the joy to incarnation, then to the sorrow of the passion, iya kaning gihambin diri sa iyang kaugalingon. Both the glory and pain of God's story. Yan ang gidala-dala o diri sa iyang kasing-kasing. So, maski pa, kung unsay may tabo, nagpabilin siya. So, matinud-anon sa Ginoo. So, she is our model of faithfulness. Ingon man, si Mama Mary, she trusted God with her whole life. Katulagi ang iyang pagsugot bitaw nga magmabdo siya sa atong Ginoo, si Jesucristo, dili lang na isa ka passive nga acceptance, but it's a radical and wholeheartedly nga iya kaning dawat. Wholehearted surrender of her entire being to God's will. No? Kanang yes, pag yes, wala yun, through and through yun na siya. No? Giving all to Jesus.
Ingon bitaw si Pope Francis, mo nang i-highlight ni Pope Francis ang trusting heart of Mary. And she teaches us how to respond to God's call with courage and trust even in challenging times. Maski unsa pa ang mahitabo, ang yes ni Mama Mary is now and forever. Her yes was not merely a moment, but is a daily commitment. Adlaw-adlaw nga committed ko to live in surrender sa plano sa Ginoo, which drawing near to God and bringing others with her. Ang uban pod nga mga tao. Mama Mary also invites us to embrace her son. Gidapitan ni Mama Mary not to reduce the gospel to only moments of triumph. Dili lang sa kanang kadaugan apan sa pagakos to embrace o pagpaambit, no? To embrace and share sa pinagtibukan nga kinabuhi ni Kristo. Lakip na ang iyang pag-antos o pagkabanhaw. Now, pinaagi sa iyang, through her example, we are called to reflect deeply on the mysteries of Christ and share them with others, particularly those who are struggling and need of hope. Kita sad, like Mama Mary, we are going to, kita sad is to nurture. Mother Mary's mission was to nurture faith and inspire hope. So, as the mother of the church, ang iyang inspirasyon nagpadayon para maka-influensya kanisa, para maka-inflame, makapalasig sa atong kasing-kasing, urging us to respond with courage to God's call, especially in the face of trials when we feel weary or hopeless. Sa panahon nga mawad-an ta og kanang paglaom, no, kitagaan ta ni Mama Mary example nga pagpadayon. Tagaan ta niya og hope, how to keep hope alive in our hearts and to share it with others. At this point, sisters and brothers, may I call on my sharer, may I call on Sis Marilyn Gabion.